umpisahan na agad natin ito at umpisahan na natin dito kay Buloyski. No? Sige. Si Buloyski agad. Siyempre, matagal na nahimik yung kay Buloyski ngayon po, mga kababayan, meron pong mga balita. Ito nga po. Meron pong mga balita, mga boss, Chief Amo Sir. Sandali, mamaya na si BP Sara. Alisin ko muna siya at tapos ibalik kita dyan. No? Minsan nahihira ako dito At ilagay natin eto, si Buloyski. Ayan. Ayan, no? yan. Nababasa mo ba? Ako na magbabasa. Hindi ko mababasa. Etong picture na ito, matagal nang nakalagay yan No, hindi naman tinatanggal ng FBI yan No? Oo. Matagal nang nandiyan po yan, mga boss, Chief Amo Sir. Hindi tinatanggal ng FBI. Nagtataka nga ako, sabi ko, bakit ganoon? Parang ang tahimik ng FBI, samantalang nahuli na ng Pilipinas itong si Apollo Carion Quiboloy. I think internal yung ginagawa nilang galawan siguro. Sabi ko, hindi kaya solved na sila o sapat na sa kanila yung nakakulong si Quiboloy? Hindi pala. Kung meron palang galawan sa ilalim. Oo, may galawan sa ilalim, mga boss, Chief Amo Sir, no? Siyempre ako, sabi ko, malamang kinakausap din yan. Kasi madaming madaming kaso din si Buloyski doon sa Estados Unidos, boss Oo nga. And then, malamang ginagamit niya kasi yung Son of God card niya. Nilabas niya pa kaya medyo natagalan ng konti Tsaka kung di ako nagkakamali, meron pang mga ibang lahi yung nagrereklamo din sa kanya. Hindi lang Pilipino. Oo. Ang tanong dito, bukod doon sa pangmomolest sa issue ni Buloyski, ang tanong natin dito, meron kayang pinagbenta din si Quiboloy ng OTAP sa Estados Unidos? Hindi kasi yung kaso, ang niya, yung ba yung mga namamalim? yung mga namamalimos, yung mga nagbebenta ng OTAP, yung mga ng OTAP. May pulburon din daw pero nag-upgrade na sila. Meron na yatang ngayon mga mani-mani, gano'n, meron na. Upgrade, peanut brittle. Nag-ano na sila ng peanut brittle, nag-upgrade na sila. Pero yung kaso niya kasi trafficking, fraud, 'di ba? Pang-aabuso sa kabataan. Tsaka meron pa yung tawag dito, yung tipo bang para maging US citizen yung mga alagad niya. Kasama din yung pag-aasa-asawahin, yung something like that. Okay. Makatagal doon sa Estados Unidos. Pero naman sa tingin mo, Boss Mark, kunyari, anong magiging maganda ba yung relationship ng Pilipinas at saka ng US kung sakali, hinihingi 'di ba? Yan naman, may balita na hinihingi. So kung ibibigay, ano yung sa tingin mo magiging makakaapekto sa relasyon natin? Mas titibay. Oo. Diba? Kasi syempre, nauna namang may extradition tayo dyan, di ba? Correct. Nauna namang naging wanted si Quiboloy doon sa Estados Unidos. Correct. Tapos, at least masasabi na gumaganap ang Pilipinas doon sa napag-usapan ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Doon nga sa treaty, oo. Sabi dito sa News 5. Walang palakasan, no? Walang palakasan, no? Sabi dito sa News 5, wanted poster ni Quiboloy sa FBI, no? Formal na ngang hiniling ng gobyerno ng Amerika ang ekstradisyon ni Pastor Apollo Quiboloy. Siguro ngayon kamot itlog yan si Quiboloy sa loob ng kulungan pag narinig ito, ano? Paano yung kulubot na itlog no? Matatanggal yung pag kinamot niya pa ng matindihan yun. Malamang kamot ulo tong mga ito. Bakit, mga kababayan? Kasi po, siguro may 3 linggo o 2 linggo lang ang nakalipas, mga boss, Chief Amo Sir. May napabalita tayo na kababayan natin sa Florida nga po na magagarote o matataybits ho, mga boss. Oo, mabibitay. No? Sabihin na natin, para safe, kumakaharap, no, sa bitay. Oo. Kumakaharap sa bitay. Bakit to, mga kababayan? Kasi ang naging kaso din ay pangmomolestya ng menor de edad. Minor de edad. Sabi ko sa sarili ko,
Bakit kaya merong mga tao na gano'n na diretso nalilibugin sa mga bata? Hindi talaga, swerte nga si swerte talaga si Kibuloy kasi tumanda siya na mayaman. Kung medyo mahirap yan yung mga nagtitikol sa jeep, gano'n. Oh. Ganon ka. Pag tumanda, bigla Eh kaso mayaman, di ba? O meron siyang outlet. Ito, formal na ngang hiniling ng gobyerno ng Amerika ang ekstradisyon ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa inilabas na wanted poster ng Federal Bureau of Investigation, siguro inap lang nila yan. Tinaas lang ulit. Kasi Oo. kada madidiscuss ko si Kibuloy, lagi ko nakikita at hindi naman nawawala sa sa Oo. FBI yan eh. Hindi ko lang din alam. Hindi ko alam ba't bigla nilang binuhay yung na yan. Kasi wala rin tayo masyadong naririnig. Apart from dun yung last na itinransfer na siya. 'Di ba ng kulungan. From dun sa huli niyang kulungan, inilipat siya. Pero ngayon, yung isa pang dyan, no, yung kamusta naman kaya yung mga tagapagtanggol na DDS? Ano kayo masasabi nila dito? No? Dati si Banat Bay, binabanatan niya si Kibuloy eh. Oo. Diba? Peke daw di ba? Oo. Dati si Banat Bay ang sinasabi, peke yan eh. Oh. Sandali Meron pa nga akong meron pa akong nakita before, yung Badong Aratiles. Parang sinasabi niya, buti pa kayo, tinulungan kayo ni Kibuloy. Yung parang nagtatampo si Badong dahil binigyan daw ng pambiyahe yata papunta ng Davao or dun sa Holy Land. Tapos si Badong hindi binigyan, parang ganon. Oh. Ibig sabihin, mas magaling yung ngongo. Oo, yun. Magaling daw sumipol yun eh. yung biyak yung uso nandoon sa SMN. Oo. Sabi ko nga, kaya ito usaping Kibuloy pa din naman ito. Sabi ko, si Mike Abe, kumbaga, sinakop nila yung paniniwala ni Mike Abe bilang host di ba? Hindi sinibak. Si Mike Abe ang umalis doon. Correct. Oo nga pala. Si Mike Abe yung nag-walk out. Tapos ang ipapalit yung isang may banil, tapos yung isang biyak yung nguso. May banil lang ba yun? Kala ko buong banil yun. Sabi ko, yung biglang bumaba naman yung taste nitong mga ito. Oo, bumaba standard, no? Oo, tapos madami pa palang nagtatampo ng mga vlogger na gusto masama sila doon. I think nagtatampo nga yung yung tropahan nila nung mga hindi ko alam Agila, may something yun yung grupo nila sila Badong, yung si KPL, di ba? Yung tropa natin dati. Ako hanggang ngayon naman tropa ko pa din. Tropa pa rin naman. Tropa ko pa rin naman. yung mga yung tropa natin, yun sila. Sila yung mga nagtatampo diyan sa mga banateros eh. Hindi lang kami masyadong nagkakausap. No, pero minsan merong kamustahan niya si PL. Minsan may kamustahan yan. Anyway, tuloy ko to. Ayon sa inilabas na wanted post ng Federal Bureau of Investigation o FBI, kabilang sa mga kinakaharap na kaso ng pastor ang conspiracy to engage in sex trafficking. Sex trafficking. Ayan, sex trafficking by force. Nako, eto na yung yung mga ikinukwento nila alias Amanda. Oo. Yung may mga ibang lahi pa diyan eh. Kailangan palmolive, kailangan naka-uniform na pajama. Pero mo natutulog daw, humihilik pero nakatayo yung titi, nakabakat sa kumot. Putik na yan. Sabi dito ni Precious Kawangko, nakita nyo ba ang news? Mainit-init pa. Binabawi na ang conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, coercion, conspiracy at bulk cash smuggling. January 2022 nang mapabilang sa wanted list ng FBI ang Kingdom of Jesus Christ founder na si Buloyski. Ang tanong, magagamit kaya niya dito yung kanyang pagiging son of God? Yun ang tanong dyan. Okay na yung audio mo? Ayan. Wala, hindi ka pa din namin rinig. Wala pa din. Yung magagamit kaya ni Kibuloy
yung pagiging son of God dito, alam nyo ho mga kababayan, ang dami pong nauuto ni Buloyski. No? Pati po yung mga nandoon, yung mga kodjak nila, yung mga kodjik nilang mga kasamahan. Aba, biruin mo, alas 4 ng madaling araw, sumasamba. Merong mga gulok, merong mga itak, merong mga pengan na dala-dala. Akalain mo yon nung panahon no, iyon, ng lulusubin na, papasukin na ng PNP. Yun po yung unang pagtangka ng PNP na pasukin yung lugar ni Buloyski, mga kababayan. Di ba? Yun ang tanong ho, mga boss chief amo sir. Kung mapapastop ba ni Buloyski iyon pong pagpapaaresto sa kanya. Dahil po kapag ka ito nailipat, mga bossing chief amo sir, sa Estados Unidos, nako po mga kababayan, maaari, posible na kumaharap din yan ng Taibits. Oo, mabigat po yung mga kaso na yan. At gaya nga po nung nasabi ko mga kababayan, na meron po tayong kapwa Pilipino na DDS din na nakakaharap o humaharap po sa ano ba tawag doon? Humaharap sa salang pangmomolestya na ang magiging kaparusahan ay bitay ho, mga boss. Kung pareha sila ng sitwasyon ni Kibuloy o kung pareha sila ng kaso ni Buloyski, malamang dyan ang bagsak ni Kabuloy. Di po ba mga kababayan? Lagay natin. Baka nandito na, baka pwede na. Yan, boss. Pwede na? Pwede na ba? Pwede na, oo. Ano masasabi mo? Kaya ba ni Buloyski na mapa-stop ang pagpapadala sa kanya sa Estados Unidos? Kaya yan. Kaya yan. Lindol nga Kaya niyan eh. Ano ka ba? Ikaw ba kaya mo matulog tapos humihilik ka pero nakatayo yung ano mo? Hindi. Nagmamagic yan eh. Kaya niya yan. Sabi ni Music Stories dito, Mark Ramos, hindi na binawi na himala ni Kibuloy, kinuha ng Panginoon Diyos kasi sa kasamaan ginamit. Naghihimala ba talaga si Buloyski dati? Oo, nagpa-stop nga ng ano yan eh. Wala, hindi nagpapahimalaya. Ang dami lang talaga niyang, marami siyang mga claims, di ba? Nagpa-stop ng ABS-CBN. Ayan, yun. Yun, syempre nagkataon lang. Oo. Yung kay Vice Ganda. Tapos kaya lang, ang bawi sa kanya, naikulong siya, naioblo siya. Yung mga kwento niyan, yung nakikipagsuntukan sa demonyo eh. Sinipa ako nga yung mga demonyo dyan, nasa stage daw eh. Ang narinig ko, nakita ko, no? Yung meron daw tong diamante na dormant sa taas. Sa langit. Yun yung nakita ko. At saka, yung vibrator. Meron tong vibrator. Oo. Pag pinindot niya yung vibrator, yayanig yung mundo. Oo. Ngayon, siguro ngayon, hindi niya mahawakan yun kasi bawal naman po magpasok sa loob ng kulungan. Di ba, Addictus Rex? Bawal magpasok ng mga ganyan, mga kung ano-anong bagay doon sa loob ng kulungan. Kaya, hindi tayo masyadong nililindol ngayon. Sabi dito, kasalukuyan, no, namang nakakulong sa Pasig City Jail si Kibuloy at nahaharap sa mga kasong child sex abuse o pares qualified human trafficking dito sa Pilipinas, kaya hindi makalabas yan dahil Nobel ang human trafficking Ayon naman sa DOJ, wala pa silang natatanggap na formal na request kaugnay sa extradition. Siguro on the way na din iyan, no? Papunta na din iyan. Pero maganda nga yan, maganda yan. No? Kung ang magiging move ng bansa natin is ibigay siya, syempre, kagaya niya, no, nakatutok sa atin yung buong mundo ngayon, dapat ipakita natin na kung anong uri bansa tayo, di ba? Na pagdating sa paggalang dun sa naging treaty